Okay, pasensya na kayo kung medyo napatagal yung ating video. Pero ganoon talaga, medyo busy. Pero for today's vlog, i-share ko sa inyo yung ating bagong Honda CR-V 2024. Sana mag-enjoy kayo. CR-V 2024. Share ko lang sa inyo yung ilang mga nagustuhan natin saka hindi natin nagustuhan dito sa kinuha natin na CR-V. At pasensya na kung hindi ako nakakapag-upload recently. Busy lang sa ibang mga bagay-bagay. Pero ito, I think it's worth it naman na i-share sa inyo kung ano yung mga quirks and feature ng sasakyan na to. Okay, so makikita nyo siya na all new design ng CR-V ni Honda. At meron pa rin ako nakita na nagtitinda ng diesel engine, pero alam ko Kainta, Honda Kainta yata last unit meron pa sila, pero ang kinuha na namin itong bago. So ito yung base model, hindi to all-wheel drive, 4x2 VTEC turbo. So 1.5 engine, siguro alam. So anong pinagkaiba nito sa all-wheel drive? Hindi ko na siya ko-compare sa hybrid, doon lang sa all-wheel drive. Yung all-wheel drive meron siyang square na exhaust pipe. Ito kasi basic lang. Ayan. Pero naka-dual exhaust pa rin siya. Pero yun nga, for me mas maganda yung yung sa AWD. Tapos yung all-wheel drive naka 360, pero ito hindi. Pero may 3 viewing angle naman yung reverse cam niya. So, siguro okay na yun. By the way, nakuha namin to below SRP for 2,020,000 pesos. So nagkaroon ako ng 80,000 discount dahil kinuha ko pala to sa Honda Cars Manila. Ayun, binigyan ako ng discount ni Honda Cars Manila dahil doon ko pinili yung Honda Brio ko. So ayun, thank you very much sa Honda Cars Manila, especially kay Gio. Ayan. Yung hybrid, walang chrome. Ito naka-chrome. So after i-release sa kasa, binila na namin ng visor. Ayan, ito, binilhan na rin namin siya nitong chrome. Ito, ni-request ko to, itong chrome na dito sa handle, door handle. Kasi minsan nagagasgas yan, dumudumi. So, ganda naman, bagay naman sa silver. Ito pala yung lunar silver ni CR-V na kulay. Bagay naman yung stainless. Ayan. So, papakita ko ba yung loob nito? Sige, sa exterior muna. Ka-18s. Yung hybrid naka-itim lang, initiman lang, pero same look, same design, same size, 18s. So, ano pa ba? Hindi ko na pinalagay ibang accessory niya. Hindi to pwedeng lagyan ng tonneau cover. Umorder ako ng tonneau kay Honda. Hindi pala pwede. So, doon sa mga naka AWD, hindi niya rin malalagyan yung inyo. Gusto ko kasing takpan, gusto namin takpan yung yung third row. Hindi naman kasi nagagamit 'yon. Pakita ko lang din sa inyo quick yung loob. Ayan. Makikita nyo ay wala na siyang third row. Naka-fold na. Tapos nilagyan ko na lang nito. Ayan. Very basic lang.
aircon for the third row seat. Pero hindi naman siya magagamit. Ito pala yun, para rito pala yun. Ngayon ko lang nalaman. Yan. Tapos meron siyang spare tire. Ang alam ko spare tire nito ay donut, pero ano siya, naka-mags. Same ng ano, inakabit. Ayan. Very roomy interior. Yung ceiling nga lang niya, ganito kulay, maganda sana kung black. Pero ayan, half black. Hindi siya black eh, actually para siyang dark gray, tapos beige. Kung ano yung texture ng old model, actually sa Civic FB, ganito na rin yung ceiling niya. So pareho lang, so alam na natin kung paano linisin yan. Naka power tailgate, ayan, mga freebies. Ito, car cover, freebie niya. Tint, nagpalagay ako ng clear tint sa rear, saka sa windshield, saka sa front na driver, yung driver saka yung front passenger, naka clear tint yon. Tapos dito sa quarter panel, saka ito dark tint. Dito naman sa likod, wala naman tayo mapapansin dyan. Ayun, yung all-wheel drive, naka wood trim. Ito naka ganitong parang cubes na hindi ko alam. By the way, sa US, ito naman ang top trim, naka ganito, hindi naka wood. May speaker pero hindi Bose. Hindi Bose speaker. Aircon vents. Ayan. Pero kompleto na rin siya actually. Yun lang talaga pinagkaiba niya sa all-wheel drive. Naka ano siya, naka 360, naka wood trim, saka yung exhaust pipe. Ayun. Okay, dito naman sa unahan. Ayan. Ito, binila na rin namin ito. Ako na lang yung nag-cut. Muna mapapansin mo, looks familiar kasi kapareho niya yung Honda Civic. Ayan. Tapos naka-powered seats. May 2 profile na pwede mong i-set yan. Tapos ayan, nandito yung mga toys niya sa headlight adjustment. Ano pa ba? Ayan, nakita nyo naman na yan. Ito medyo mahirap lang mag-charge iPhone na Pro Max saka Pro, kailangan tanggalin. Hirap niya i-connect. Naka Apple and Android CarPlay, wireless sa Apple, wired sa Android. Yun. Nga pala, pakita ko sa inyo yung engine. Engine ito 1.5 turbo. Ay, sorry. Yun. Napakaluag. Hindi ko alam kung ano to, but parang may cloth, may cover siya. Ewan ko kung nakakadagdag yun ng ano, soundproofing. Hindi ko alam. Malinis pa. Babalik tayo kay Honda Cars Manila para magpakabit ng dashcam sa busina. So yan. Hindi mo naman mararamdaman na parang hirap yung makina. Gano'n naman talaga si Honda. Gusto niya inaapakan talaga yung silinyador eh. High rev. Pero ito okay lang naman. Total 4 na tao lang at mostly 2 tao lang, parents ko lang sasakay dito. Kaya hindi naman kailangan na ganong kalakas na makina siguro.
Mhm. At saka yun nga, ang all-wheel drive, 35,000 lang ang discount na naibigay sa akin. Pero hindi ko alam kung kaya pang taasan yon kasi hindi naman talaga yun yung ini-aim namin na kunin. Pero yung mas malaking discount nung 4x2, ayun nga, 80,000 ang binigay nilang discount. So, naka-turbo to. Kaya kayang-kaya naman. Pag-usapan naman natin yung pros and cons, yung mga nagustuhan natin sa Honda CR-V. Buti na lang yan itong back button, napakadaling pindutin. So ito, kung kinawin yung katabi, pwede mong taasan. Ito na high blood, laging nakikita. Okay, so discuss natin yung munang hindi ko nagustuhan dito sa sasakyan na to. Okay. Ang una kong hindi nagustuhan dito sa CR-V na to, kapag ganitong hindi aspaltado, sementado, maingay yung tires. Pero siguro nag-expect lang ako kasi nga medyo mahal siya, dapat hindi ganoon. Pero ano lang naman, very minimal lang naman, tahimik pa rin siya. So yun lang, yung tires niya medyo maingay sa ganito. Ang isa pa na hindi ko rin nagustuhan dito ay yung price, dahil mahal. 2,020,000 pesos. So napaisip din kami actually na mag Mazda CX-60 o Mazda CX-5. Kaya lang, ang problema lang kay Mazda ay 3 years lang yung warranty ng battery nila. Sabi ko, bakit kaya gano'n? Pero sabi daw nila na tatagal daw yon 8 to 10 years or more. So bakit 3 years warranty lang? So yun, hindi ko nagustuhan yung price niya, masyadong mahal. Ayun, yung pangatlo, hindi ko din nagustuhan yung third row seats. Masyadong maliit, hindi ako kasya. Pero yung BRB, kasya ako. Gusto ko sana yung medyo niluwagan na mismo. Isa pa na hindi ko rin nagustuhan dito, medyo mahina yung ilaw nung headlight. So baka maging issue din to sa ilan. Okay, at ang isa pang hindi ko nagustuhan dito, sana yung difference ni all-wheel sa kanitong 4x2, yung yung all-wheel drive lang. Sana yun nga, yung exhaust pipe niya na square, sana nilagay kay kay base model, kay V. Yung presyo naman nila, hindi din naman ganun halos nagkakalayo. Less than almost 200,000 na. Kasi bala kong palagyan ng ganung exhaust pipe ito, ang sabi ni Honda Manila, hindi pala pwede. So for future upgrade, baka whole bumper yung kailangan mong palitan para naka dual exhaust ka na, yun nga, yung square, mas malaking gastos. Okay, so yun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan. Pag-usapan naman natin yung pros at mas marami yung mga bagay na nagustuhan natin kung bakit kinuha namin itong CR-V na to. Number 1 ay yung kanyang looks. Yung look, sabi nga nila, subjective yan, pero kung minimalist ka, kung simple lang yung gusto mong itsura, magugustuhan mo talaga yung looks na itong CR-V. Ikalawa, yung interior quality. Yun din, minimalist din, kaya subjective din ito kung magugustuhan mo. Pero para sa amin, maganda yung interior. Isa din sa
talagang kinaganda ng CRV na to, napakatahimik sa loob. Pero kung titignan mo, hindi naman acoustic. Yung acoustic na mirror ay na glass, papansin nyo yun, meron yung nakalagay na acoustic or yung logo ng ear. Pero kung titignan nyo to, itong windshield niya, meron siya nakalagay na AC. Alam ko acoustic yan. Kasi sa US, may acoustic ang windshield niya. And mukhang sa atin, ganun din. Kasi may nakalagay na AC na ganyan. Eh, correct nyo na lang ako kung mali. Pero yun yung isa sa sigurong dahilan bakit talaga minimal yung NVH. Napakatahimik siya sa loob. Tapos ikatlo, syempre yung comfort. Yung comfort nito sa mga lubak, maning-mani ang mga lubak. Solid. At madaling maneuver yung sasakyan kahit mas daling nandiyan. Parang gamit lang natin yung antis. Saka yun, tahimik siya. Effective yung acoustic na windshield. Dito ang ruta nitong CRV. Yung comfort nito sa yung mga manhole ng PLDT, kayang-kaya niyang i-absorb. Pero ang kinaganda sa kanya, hindi niya totally dinidelete yung lubak. Mararamdaman mo pa rin yung lubak. Meron little vibration at saka meron pa rin connection between the driver at saka dun sa gulong. Hindi totally floaty yung feeling na minsan kasi kagaya nung Altis na ginagamit ko ngayon, medyo floaty yung ride niya. Okay naman yun. Kaya lang, mas gusto ko na may connection pa rin ako at least sa road at dito sa sasakyan. Teka lang, dito na ako. Ayan. Kaya yung ride quality niya napakaganda sa lubak, pero ayun, parang may pagka-Mazda siya na yung comfort saka yung sporty balancing. Ayoko kasi nung medyo floaty yung ride saka yung pagdadrive. Ika-apat, yung safety features. Buti na lang yung base model, itong V, may Honda Sensing na. Yun nga lang, gaya ng sabi ko, sana yung 360 cam hindi na nila inalis. Ayun, isa sa ayaw ko din pala dito, yung busina. Malakas pa yung busina nung Vespa natin eh. Kesa dito, ito ang liit. Parang nagtitinda ng puto. Okay, isa pa na nagustuhan ko rito ay yung fuel efficient siya. Check natin kung nasa 9.0 km per liter yung ginawa kong pagtakbo. Pero yung sa mga long drive niya, kaya niya mag 18 17 to 18 yung walang traffic. Ayun. Kaya fuel efficient itong 4x2. Tapos isa din sa kung bakit namin pinili ang Honda, syempre yung Honda service. Maganda na yung servisyo ni Honda. Yan, Honda Dasma, Honda Alabang, Honda Manila. Okay yung service nila, yung customer service nila. Kaya isa din yun sa reason kung bakit ito kinuha natin. At syempre yung resale value, hindi mo maalis yun. Kahit kakabili mo pa lang, iniisip ko na na-ibenta mo agad, di ba? Pero isang factor din yun kung bakit ito yung pinili namin. Silang dalawa lang ni Mazda talaga yung yung nandun sa pinaka last stage nung pagbili namin, yung CX-60 or ito. And
happy naman. At ito yung pinili namin. Ganda rin na feature ni Honda itong itong blind spot na ito. Ang sarap overtake. Okay, so sa mga nagbabalak bumili ng SUV ng mini SUV ba tawag dito? Ayan, pwede nyo i-try mag-test drive sa Honda Alabang saka sa Manila. Pwede kayo mag-test drive sa Dasma nung nagpunta kami, wala pa, para ma-feel nyo yung mga na-experience nyo yung mga sinasabi. Pero ayun, napaka fuel efficient. Ayan, 11.8, 11.7, matipid siya. I-update ko kayo sa fuel consumption nito pag naubos yung full tank. Ang full tank nito inabot ng mga 3.2 para mga 55 liters ba. Marami-rami rin. So ito mo yung CRV natin. Ang naisip ko na i-upgrade dito, syempre yung ating footrest at saka yung pedals natin. Lalagyan natin yan ng top of the line. Yan, may bagong bago pa. Ito, electronic na rin siya. Front and back, up and down. Saka may lumbar. Tapos same din sa front passenger. Nakaganon din siya. Ayan. Ito yung charging wireless charger niya. Kailangan mo tanggalin yung case ng phone mo para umayos yung pag-charge. Ayan, pinakita ko sa inyo kahapon, naka 11.7, pero alam ko hindi pa naka-eco mode yun. Alright, yun lang naman. Sana nga lang talaga yung 360. Napakita ko pala sa inyo yung yung rear camera niya. Ayan. So meron siyang 3 angle. Pwede pa ganun, pwede pa ganyan. Ayan, very useful. Pwede na yan kung walang 360 talaga na nilagay si Honda. Ayan, yung kasing 360 cam, hindi mo yun pwedeng ipalagay. Halimbawa, gusto mo yung feature na yun, ipakabit mo, hindi pwede. Talagang aftermarket yung bibilihin mo. Eh kapag nagpalagay ka nun, syempre mas maganda kung sa kasa. Yung ding dashcam niya, mas maganda na sabi ko kung bibili na lang ako ng DD5, ikabit nila. Ayaw, kailangan sa kanila ka bibili. Yung AVT yata yun na brand. Tapos sila magkakabit. So, yun, next time, ganoon na lang. Order na ako sa kanila. Pati yung busina. Baka Europa na lang ang pakabit natin. So ayun lang, sana nagustuhan niyo tong video na to. Very short video. At sa susunod ipapakita ko sa inyo yung yung update sa Civic FB saka dun sa Toyota Altis. Baka i-let go na natin yung 2 unit na yon o isa doon. I-update ko kayo dun sa next video natin. Okay? Alright?